Ito hong ballot face template sabay sisimula na ngayong linggo ayon sa Commission on Election. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner. Inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na magsisimula na ngayong linggo ang paggawa sa mga ballot face templates na gagamitin sa iba't ibang lugar para sa national at local elections sa susunod na taon. Anya, ang ganitong trabaho ay malaking gawain para sa komisyon dahil nasa mahigit 2,000 lungsod at munisipalidad ang kailangan nilang paghandaan ng naturang ballot face templates. Kaugnay nito, iba-iba ang kandidato sa bawat lugar para sa eleksyon sa lokal na level, kaya naman iba-iba rin ang ihahandang templates. Gagawin na namin yung ballot faces ng buong bansa. Ibig sabihin, alam niyo po kung gano'ng kadami ang municipalities and cities sa ating bansa, which is more or less 2,000 municipalities and cities. Bawat isang munisipyo at saka syudad sa bansa, magkakaiba yung ballot faces kasi magkakaiba yung kandidato sa local positions. Dagdag pa niya na para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections, 2 balota ang matatanggap ng bawat botante. Isa para sa national at local elections at isa para sa parliamentary elections. Ang ballot face ay ang bahagi ng balota kung saan nakikita ang mga pangalan ng mga kandidato. Samantala, patuloy ang paghimok ni Garcia sa mga kandidato at party list na irehistro na ang kanilang mga social media accounts na gagamitin para sa kampanya. Anya, sisiguraduhin ng komisyon na pangangasiwaan nila ang paggamit ng internet pagdating sa kampanya. Sa darating na 13 ng Disyembre, ang huling araw ng naturang registration. Patuloy pa rin ang ating panawagan. Baka po hindi pa nakakapag-file yung iba ng kanilang ng registration para po sa social media. Alam niyo po, seryoso po ang COMELEC. This is the first time that we are going to regulate at least kahit na hindi ganun kalawak ang social media. At the same time, ng mga political parties, candidates, tinanggal natin ang individuals. Kasi naniniwala tayo pag sinama natin ang individuals, ay pwede mag-intrude sa constitutional right of freedom of expression and of speech. And but at the same time, we will definitely fight fake news, misinformation, at disinformation. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!